Ngayong taong 2025, patuloy po ang paggalaw ni Bitcoin at mukhang may bagong trend na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Ayon po sa pinakabagong datos, parehong short-term at saka long-term Bitcoin holders ay nabawasan na ang kanilang sell-off. Ibig sabihin, hindi na po sila nagmamadaling ibenta ang kanilang BTC holdings kahit pa bumaba ang presyo. Ano po ang ibig sabihin nito? Posible bang magbago ang market trend? Malapit na bang tumaas muli ang presyo ni Bitcoin? At higit po sa lahat ay paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy traders at investors ni Bitcoin? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Ayon po sa analysis ng Glassnode, ang mga short-term holders o yung mga nagmamay-ari ng Bitcoin sa loob ng mas mababa sa 155 days ay nabawasan ang kanilang pagbebenta, lalo na ang pagbebenta sa loss. Ayan, kung titignan po ang 7-day moving average ni Bitcoin, ayan, moving average ng Bitcoin sold in loss noong simula po ng buwan ay umabot po ito sa 5,500 na Bitcoin. Pero ngayon ay bumaba na po ito sa 3,800 BTC. Mas malapit na sa yearly average na 3,500 BTC. Ngayon ay bakit po ito mahalaga? Una ay mas kaunti na ang nagbebenta ng Bitcoin ng lugi. Ibig sabihin ay mas tumataas na po ang kumpiyansa ng mga traders. Kung bababa ang pressure or persa ng pagbebenta, mas malaki po ang posibilidad na sumuporta ang presyo at hindi po tuluyan itong bumagsak. Ipinapakita rin ito na hindi po tulad ng dati, hindi na ganun kadali magpanik ang short-term traders. Noong August 2023 ay umabot po ang sell-off sa 7,500 BTC. Kaya kung ikukumpara, mas mababa na ngayon ang selling pressure. Ngayon ay paano po naapektuhan ang long-term Bitcoin holders? Ayan, hindi lang short-term traders ang nagpapakita po ng kumpiyansa, kundi pati ang mga long-term holders. Ito po yung mga may hawak ng Bitcoin sa loob ng higit sa 155 days. Ayon po sa Glassnode, sa loob po ng isang taon, ang kanilang spent volume in loss ay hindi lumagpas ng 500 BTC sa isang linggo. Pero ngayon, halos zero na lang ang pagbebenta nila ng lugi. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin nito? Ayan, hindi po nagmamadali ang long-term holders na ibenta ang kanilang Bitcoin kahit pa may short-term price fluctuations. Ipinapakita na rin po nito na naniniwala sila sa long-term growth ni Bitcoin. At maliban dito ay ang kanilang pagtangging magbenta ay isang malakas na indikasyon na may matibay po na suporta si Bitcoin sa market. Sa madaling salita ay hindi lang traders ang nagiging confident kay Bitcoin, kundi pati ang mga matagal nang nag-i-invest dito. Ngayon ay ano naman po ang papel ng mga Bitcoin whales? Ayan, sa mga Bitcoin whales naman po tayo. Kung saan ay may isa pang malaking grupo na dapat po nating bantayan. Yan, ito po yung grupo ng mga Bitcoin whales. At ito po yung mga malalaking may hawak ng Bitcoin at madalas malaki ang kanilang impluwensya sa presyo nito. Ayon po sa CryptoQuant, sa analysis po ng CryptoQuant analyst na si Axel Adler Jr., ang bagong grupo ng mga Bitcoin whales na may hawak ng BTC ng mas mababa sa 155 days ay may average realized price na $89,200. Ibig sabihin, dito po nila kadalasang binili ang kanilang Bitcoin. Ngayon ay bakit po ito mahalaga? Ayan, mahalaga po ito dahil ang mga whales na bumili sa presyong ito ay malamang hindi agad magbebenta. Kaya mas nagiging stable po ang market.
Maliban dito ay noong September 2023 ay may malaking panic-driven sell-off. Pero ngayon ay mas marami na ang nakakakuha ng profit kaysa sa nalulugi. At kung mananatili po ang trend na ito, maaaring magkaroon po ng mas matibay na suporta si Bitcoin sa kasalukuyang presyo nito. At ngayon ay ano po ang posibleng epekto ng liquidity factors kay Bitcoin? Ayan. Ayon po sa crypto analyst na si Miles Deutscher, may isa pang dahilan kung bakit posibleng tumaas si Bitcoin. At ito po ang tinatawag na liquidity boost mula sa US Treasury account drawdown, yan, or TGA. Kaya ngayon ay ano ang ibig sabihin nito? Kapag bumaba po ang TGA, yan, Treasury General Account balance, yan, parang nagkakaroon po ng artificial stimulus sa ekonomiya na katulad po ng quantitative easing o QE. Noong mga nakaraang TGA drawdowns ay lumakas po si Bitcoin. Halimbawa noong December 2022, tumaas po ito ng 84% at noong June 2023 ay umakyat naman po ito ng 23%. Sa kasalukuyang presyo na $95,896, kung mangyari po ulit ito, maaaring umabot po si Bitcoin sa presyong $176,448. Yan ay kung ang magkakaroon siya ng 84% increase. Yan, at maaari na rin po siyang umabot sa $117,952. Yan naman po ay may 23% na price increase. Ibig sabihin ay kung maulit po ang ganitong liquidity effect, posibleng makita natin ang panibagong all-time high para kay Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Ayan, para sa atin ay marami pong magagandang implikasyon ang trend na ito. Yan, una, kung mas kaunti po ang nagbebenta ng lugi, mas mataas po ang posibilidad ng price stability. Pangalawa, ang pagbaba po ng selling pressure mula sa short-term at saka long-term holders ay nagpapakita na hindi madaling bumagsak ang presyo ni Bitcoin. At ang pangatlo ay kung ang market trends ay nagpapakita ng signs ng pagbangon, maaari pong magandang pagkakataon ito para sa mga naghihintay ng long-term growth. Pero tandaan, kahit may positibong indikasyon, hindi po ito nangangahulugan na guaranteed ang pagtaas ng presyo. Mahalaga pa rin po ang risk management at pagsubaybay sa mga balita sa crypto market. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagbawas po ng selling pressure mula sa short-term at saka long-term holders ay isa po itong magandang sinyales para sa Bitcoin market. Pinapakita nito na mas maraming investors ang nananatiling kumpiyansa kay Bitcoin kahit may volatility. Gayunpaman ay dapat po nating tandaan na maraming bagay pa rin ang maaari pong makaapekto sa presyo, kabilang na po ang mga external events tulad po ng macroeconomic policies at mga geopolitical developments. Kaya kung ikaw ay isang crypto trader o investor, siguraduhin mong updated ka sa mga galaw ng market at gumamit po ng tamang investment strategy para maprotektahan ang iyong puhunan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.